Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikaapat na linggo ng karaniwang panahon at tinatawag din po ngayong linggong ito bilang Pro-Life Sunday, Day of Prayer o Araw ng Panalangin and Awareness Against Human Trafficking. Sabihin nyo nga po, mapalad. Ulit, mapalad ako. Feel nyo ba talaga na mapalad kayo? Paggising nyo ba kanina o at least nitong, kasi panibagong buwan na naman, February 1 na ngayon, nakalipas na ang isang buwan, masasabi mo bang mapalad ka? At yung bang pagharap mo sa Panginoon, Lord, salamat. Di ba? Pag ang isang taong feeling blessed, di ba? Blessed, pagiging mapalad ay pagiging blessed. So, blessed ba tayo at masasabi natin, Lord, thank you at blessed na blessed ako dahil mapalad ako. Kaya bang makita yon na mapalad ka? O nung January, puro kamalasan ang nasa isipan mo. Ngayong February, ganyan pa rin. Yung utak mo, yung disposition mo, wala kang makitang magandang nangyari sa buhay mo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, kawawa ka pag ganun. Diba? Mapalad ka, wala ka sa ospital ngayon. Mapalad ka, kahit papano, kahit may sakit ka, buhay ka pa. Mapalad ka kahit na, di ba, maraming pwedeng makita. Kaya lang, kadalasan, ang tinitingnan natin, yung mga bagay na kawawa naman ako kasi wala ako nito, wala ako noon, kawawa naman ako. Yan ang isip mo eh. Kaya nga ngayon, ibinibigay at tinuturuan tayo ni Jesus kung paanong tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad nitong mga mapapalad na ito, na makita nawa ng mga alagad na mga sumusunod sa kanya ang pagiging mapalad. Kumpara sa sinasabi ng mundo, sino ba ang mga taong mapapalad? Ang sinasabi ng mundo, ang mapapalad, yun, yung mga nagbabiral, yung mga sikat, yung mayayaman.
yung maraming pasaporte, yung maraming bahay at lupa, yung mga nasa posisyon, may kapangyarihan. Mapalad ang mga taong maraming pera. Sinong walang pera dito? Taas ang kamay. Oh, di ba? Ayaw pa rin, di ba? Kasi kahit ultimo bilyonaryo, hindi pa tapos. Para sa kanila, kulang pa rin. Kahit nga mga bilyar, di ba? Ang dami ng lupa, kulang pa rin eh. Mayayaman na, kulang pa rin. Pero kinaiinggitan na natin ng marami sa atin, ang swerte naman nila. Di ba? Nakakapag-abroad, nakakakain ng halagang libo-libo, 100,000 sa isang upuan. Yun ang sinasabi ng mundo, mapalad. Lalo na kapag tininan mo yung cellphone ng katabi ninyo. Sige nga, tingnan nyo nga. O, yung galing mo naman, ang swerte mo naman. iPhone, ano na ba ngayon? 17 na. Lalabas na yung 18. Ang galing naman. Kaya, pag yung cellphone mo, luma pa rin, kawawa naman ako. Kasi yung disposition nga ng mundo, alam nyo, papaano tayo i-manipulate na para bang ang kaligayahan natin nakadepende sa kung ano ang nakukuha natin na ibinibigay ng mundo na kahit kailan naman talaga, hindi yon. Bagamat hindi natin sinasabi na hindi mo kailangan yon. Hindi natin sinasabi na wag mong asamin yon. Ang itinuturo lang sa atin na maibalik natin lagi ulit yung disposisyon kung paanong tingnan ni Jesus ang buhay. Kasi si Kristo mismo, di ba? Si Kristo, anak ng Diyos, nandun na sa kaharian ng langit, pero piniling maging tao, magpakumbaba, makisalamuha sa atin. Nung ipinanganak, hindi naman sa palasyo, ipinanganak sa isang sabsaban, lumaki sa isang hindi kilalang lugar o hindi kilalang bayan. Anak ng karpentero, simpleng may bahay si Maria. Pero araw-araw, dala-dala niya ang pagpapasalamat dahil mapalad siya, dahil nasa kanya ang Diyos. Sabihin niyo nga ulit, mapalad ako. Sana makita mo rin, no? Yung nandito ka, kayo na mga nagsimba ngayon, yung mga nasa online, mapalad ka. Kasi yung iba, walang oras para magsimba. Dalawa lang naman, di ba? Yung mayayaman, walang oras para magsimba kasi busy-busy. Ganon din naman yung mahihirap, sa dami ng sinasabing mahirap dito sa Tondo, wala ring oras at ayaw magbigay ng oras para magsimba. Galit ba si Jesus sa mayayaman? Lagi bang pabor sa mahihirap? Hinan niyo lagi, ha? Ang sabi, mapalad ang mga aba, ang mahihirap, na walang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi lang basta mapalad ang mahirap, ayaw ba ng Panginoon na umasenso ka? Ayaw ba ng Panginoon na umayos ang buhay at guminhawa ka? Para saan pa yung ating pagdarasal? Lord, biyayaan mo kami. Ibinibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan, ating mga panalangin. Ang sinasabi lang, kahit mahirap tayo, manatili tayo sa Diyos. Yumaman ka man, at wala kang pwedeng ipagmalaki. Di ba sabi sa ikalawang pagbasa, anong ipagmamalaki mo sa mundong ito? Nasa iyo lahat ng material na ninanais ng tao sa mundong ito? Ipinagmamalaki mo yan? Ang sabi, ang ipagmalaki mo, yung nasa iyo ang Diyos. Yung nandito ka. Hindi yung lagi tayong hingi lang ng hingi, kaya tayo nandito. Pero yung nandito tayo kasi masarap sa pakiramdam na malamang
blessed pa rin tayo. Kahit sabihin natin sa pamantayan ng mundo, mahirap ka. Pero kung ang isip mo, hindi. Kahit mahirap ako, masaya. Kahit mahirap ako, kahit may sakit ako, nandyan ang Diyos, kasama ko ang Diyos, masaya. Ganyan ang pag-iisip na gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi naman, kung tutusin, hindi naman tayo mahirap na. Hindi kayo naniniwala. Di ba kayo umahon kahit papano? Sige nga. Dati, ang ulam mo tuyo lang, di ba? Hanggang ngayon ba, tuyo pa rin? Di ba? Nakakakain na kayo ng spaghetti, di ba? Nakakain na kayo ng fried chicken. Simula ba noon? Kanin, mantika, asin, hanggang ngayon ba yung pa rin? Di naman, di ba? Umahon, umaasenso, nakakaay. Dati nga, di ba? Hirap na hirap kang kung saan ka kukuha ng pambili ng bigas. Ngayon, magkano ang load? 50 pesos. Mas gusto pa nga natin load. Mas masaya tayo kapag may load. Okay na tayo, walang kanin. Namumblema tayo dati. Ang mahal ng bigas. Pero ngayon, marami shirataki rice. Diba? Tingnan mo lang, marami. Para masabi mong bless ako at salamat sa Diyos. Mapalad ako, salamat sa Diyos. Kaya nga maganda po na sana maibalik natin, lalo na sa mga matatandang naririto. Huwag niyong baguhin yung kaisipan na di bali nang magdildil ng asin. Basta't ang ipinakakain sa pamilya, hindi galing sa nakaw. Hindi galing sa pang-aabuso ng kapwa, hindi galing sa panloloko ng kapwa. Di bali ng barong-barong ang tirahan. Basta't hindi galing sa korupsyon, hindi galing sa pagnanakaw. Yun nga lang, di ba? Tinin yung mga reaksyon ng mga mukha ninyo. Okay lang, Father, magnakaw konti. Basta, ganyan namamanipulate na tayo Pero nawa, ibinibigay ulit ni Kristo, ganito tayo dapat mag-isip. Ito dapat ang disposisyon natin. Di bali ng usigin, basta't nasa atin ang Diyos. Di bali ng pagtawanan. Kayo naman, simba kayo ng simba. Wala naman nangyayari sa buhay nyo. Tinyo kami, hindi kami nagsisimba, pero mayaman kami. Pero tingnan mo, sinong mas nakakatulog ng mahimbing? Sinong nakatulog ng mahimbing dito? Wala. Mga puyat kayo. Mga puyat kayo sa kakaisip. Sa kakaisip ng kung ano-anong gusto nyong bilhin, kung ano-anong gusto nyong maangkin. Yan, tuloy, Kaya hirap na hirap kayong magpaganda. Tulog lang yan. Pero yung kapayapaan, yung maging panatag ka, kasi alam mong wala kang inagrabyado, wala kang niloko, wala kang pinagsamantalahan, at lahat ng kung anong mayroon ka dahil talagang lumaban ka ng patas, nagsikap ka, nagtrabaho ka, nagtiis ka. At sa iyong pagtitiis, lagi mong iniisip, kasama mo ang Diyos. Kaya ngayon, huwag niyo naman sabihin walang ginawa. Nakaranas at makakaranas pa rin tayo ng ginhawa. Manatili lang tayo sa piling ng Diyos kahit na may mga panahong napakahirap mabuhay ng patas sa panahong ito. Sabi nga sa unang pagbasa, lagi nating hanapin ang Diyos. Amen.